May sindikato na nagpapatakbo nitong ating bansa ngayon. Specifically sa kaso na ito. Oh, sino? Yung isa, sekretaryo. Ang maliwanag na maliwanag dito ay walang due process. After arrest, the state where the person was arrested, the custodial state must immediately notify ICC. The arrested person must be brought before a judicial authority of that state. Ano yung state na yan? Pilipinas. Iniharap ba siya sa isang korte? Review of the arrest. The local judicial authority must ensure that the person's rights have been respected during the arrest. So, hindi dumaan sa tamang proseso. Pwede pa nga mag-request ng interim release while in the Philippines, while awaiting surrender to the ICC. Before the actual surrender or the actual transport is done. Lahat kayong mga senior citizen, hindi ba kayo na nakikinig ngayon, hindi ba kayo nangilabot na ating Pangulo, 80 anyos, ay basta na lang nila isinakay sa isang eroplano at dinala sa Europa agad-agad. Hindi man lang pinakain, no? Hindi man lang pinakape. Kagagaling-galing lamang sa Hong Kong. Hindi man lang pinakape. So, ano ang feeling ninyo? Piske kayo ay galit kay Duterte, katulad ni Leila de Lima. Dapat kayong mangilabot. Kasi ano ang pinakita dito ni Marcos? Pinakita dito ni Marcos, simple-simple lamang. Ako ang hari. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Punyeta na yung justice system natin. Pero, Kado, ikaw ba... Sino kayo? Kung gusto ko kayong ipapatay bukas, patay kayo. Kung gusto ko kayo kulong bukas, kulong kayo. Kung gusto ko kayong lumpuhin, padadala ko si Torres sa inyo. Wala kayong magagawa. Ako ang hari ngayon sa Pilipinas. Wala na po demokrasya dito. Patay na po ang demokrasya. Since sinasabi po ninyo na parang sapilitan yung pagkuha pagdadala kay dating Pangulong Duterte papunta sa Netherlands, ang sinasabi po din ng ilan, parang kidnapping. Kayo rin ho ba ay sumasang-ayon na parang nakidnap ang dating Pangulong Duterte sa sitwasyon na ito? Hindi ako sumasang-ayon na parang nakidnap. Sumasang-ayon ako na talagang kinidnap nila. Walang due process eh. Biro mo, aarestuhin ka, wala namang papakita sa yung papeles. At hanggang ngayon, nasa na mga papeles niya. Bakit? Ano ba yan? Top secret? Tapos na yung event? Yung pinakikita yun nung Prosecutor General. Ano yung pinapakita niya yun? Ano yun? Bakit hindi nila, why don't they become transparent about it? Yan nasa screen ninyo. Anong pinapakita lang halimaw na yan? Kado, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang Department of Justice, ang kanilang pagsalita na si Asik Labano, ay may pahayag hinggil nga po doon sa proseso ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nabanggit mo kanina yung ilan po sa mga probisyon sa Article 59 po ng Rome Statute na dapat ay ipresenta ang dating Pangulo o ang akusado
o ang person na inaresto sa harap mismo ng isang competent judicial authority. At ang pahayag nga po ng DOJ, banggitin ko lang dito, ang papel ng DOJ ay nagsilbing witness o attesting officer doon sa buong proseso dahil ang basehan natin ng Rome Statute, specifically ang Article 59 kung saan may tinatawag na competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-attest na ang buong proseso na dinaanan ng attest ay tama. Base po sa Article 59 na kailangang dalhin ang person arrested sa competent judicial authority at kailangang i-determine na in accordance with law ang arrest. Kailangan na ma-identify ang tao mismo na siya mismo ang subject ng warrant of arrest. Kailangan din masabi na ang proper process ay dinaanan at ang karapatan ng subject ay nirespeto. Yun po ang naging papel. Kami, sabi ni DOJ Asik Clavano, ang DOJ, kami ang nagsilbing competent judicial authority. Ang DOJ daw, nagsilbing competent judicial authority. Kami na rin ang nagsisilbing counsel o consultant dito sa international law. Hindi ho ba Department of Justice ako po ng ehekutibo at hindi po ng judiciary? Kaya nga sinasabi ko we are already in a police state. We are already, si Marcos pasista na. Absolute, hindi lang authoritarianism yan ang tatay niya. Absolute power na siya. He's already a monster to our democracy. Pagpalagay na natin. Alam mo, yung gago na yan taga DOJ. Pagpalagay na natin, alisin na natin yung Rome Statute. Abogado lang yan Disusi yung mga abogado Depende sa binabayad sa kanila Attorney's fees. Itong si Dilima, isa pa ito. Ano sabi niya? Sinayt ni Dilima, Republic Act 9851. Ito, batas na natin ito 9851. Pero binaluktot niya. Ano sabi ni Dilima? The Philippine government has the option to surrender Duterte to the ICC without any judicial approval. Without. Ito talamak na pag-twist ng batas. Lawyer to taga San Beda pa rin. Kinahihiya namin to sa San Beda si Dilima. Sabi niya, without any judicial approval. Babasahin ko sa inyo ang pertinent provision ng Republic Act 9851, Section 15. Applicability of international law in the application and interpretation of this act. Philippine courts shall be guided the following sources. Relevant international treaties and conventions ratified or acceded to by the Republic of the Philippines. Ano yung relevant international treaty na yun? The Rome Statute. But we opted out of the Rome Statute on March 16, 2018. Be that as it may, ito na yung portion na binabaluktot ni Dilima. Chapter 7, Section 17. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Okay. So yung sinasabi ng DOJ, I will agree up to that na hindi na nila kailangang imbestigahan pa ang kasong ito dahil meron nang nag-iimbestiga na international tribunal. Okay, pero hindi doon natapos. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected accused person in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to the state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Is the Department of Justice capable of depriving a person of his freedom and movement and send him abroad? Not even the President of the Philippines, using his proper discretion, can do that.
It's only the court that can decide whether you can be devoid of your basic human rights. At nandiyan ang irony nito. Ito mga punyetang mga advocates ng human rights, no? Na nag-iimbento na 30,000, 27,000 daw, ganung mga 6 to 7,000 lang ang mga katawan na ang corpus delicti na nabilang dyan sa drug war na yan. I don't care if 30,000 or 1. Miski na isang Pilipino lamang, hindi kayang ipagtanggol ng ating Pangulo. At mag-iimbento pa sila ng mga, paano naman naging judicial authority? You are in the executive branch, you idiot. Ayan. Nabuksan ninyo ang isa pang gusto ko. Ayoko sana sabihin. Admar. Pero tayo ngayon, may sindikato na nagpapatakbo nitong ating bansa ngayon. Specifically sa kaso na ito. Sino? Yung isa, Secretary of Justice. In charge siya sa National Bureau of Investigation at siya rin ang in charge sa Bureau of Immigration. Papangalanan ko, si Boying Rimulya. May pangalawang Rimulya na dating gobernador ng Cavite na ngayon ay DILG Secretary. Siya in charge naman ng Philippine National Police. At may pangatlong Rimulya, si Gilbert Rimulya, na nasa bilang isang board member, director ng PAGCOR. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na tatlong magkakapatid nasa cabinet or sub-cabinet level ng isang presidente. Opo. Paano ka makalulusot ngayon? Pag isa sa tatlong yan ay napagdiskitahan ka. Mula sa Pogo, mula kay Alice Go, mula sa drug war. Bakit ko nabanggit ang drug war? Asa na yung 13 billion na nasa wata sa Batangas? Asa na? Binalik nila sa kanya? Kung hindi, pakita nila kung saan nila dinala. Meron ngayong nagpapatakbo sa ating hustisya. At sa mga different issues pertaining to ito, katulad nito, yung rights issues. Asa ng Commission on Human Rights ngayon? Wala, tamimik. Wala. So, I am questioning, ang planning nito mga Rimulya ang gumawa yan opinion ko lamang, mga kabansa.